Yo, kamusta po? At sa lahat po ng mga viewers natin dyan, mga OFW, migrant workers, magandang hapon sa inyo lahat. At eto na nga, mukhang umaayaw na ang ilang mga majority senators, majority ha, na nakahanay sa majority dito kay Senator Lacson at siguro sa Senate President na rin. Dahil itong sila Juan Miguel Mig Zubiri, JB Ejercito at Win Gatchalian ay nag-withdraw ng kanilang pirma dito po sa Committee on Accountability of Public Officers and siguro Blue Ribbon Committee dito po sa pagiging chairmanship ni Panfilo Lacson. Mukhang hindi nila nagugustuhan ang investigasyon ni Lacson at siyempre sa pamumuno ni Soto sa flood control corruption. Dahil eto nga, mayroong leak na lumabas. Ito po ay letter na para kay Senator Lacson at mula naman kila Zubiri, Ejercito, and Gatchalian. So ito po, ipa-flash natin sa screen. Ayan, mayroon pong date, February 3, 2026. Senator Panfilo Ping Lacson, Chairperson, Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, Senate of the Philippines. Dear Senate President Pro Tempore Lacson, we understand that there are still additions on or amendments to the draft committee report of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations on the issue of corruption on the flood control and other infrastructure projects which was earlier present to us. In this regard, the undersigned would like to withdraw our signatures to the earlier draft presented to us until a final committee report has been prepared and to give us more time to study that final committee report. So, ang ginagawa po kasi dito kapag mukhang tapos na naman yung investigation dahil tinapos na ni Soto at ni Lacson itong investigasyon sa corruption sa flood control. Dahil naririnig na nila, ayan may mga lumalabas na testigo ang tinuturo si Bongbong Marcos. Ang tinuturo si Sandro Marcos, si Lisa Marcos, at si Romualdez, si Saldico, di ba? May mga nagtuturo na sa mga Marcos, kaya hinihinto na ng dalawang ito, ni si Lacson at si Soto. At nagpaikot na nga sila ng draft committee report. Ito pong pag-iimbestiga nila, no, pag natapos na yung imbestiga dyan sa flood control, gagawa po sila ng report at papipirmahan nila sa mga senators. Kung approve sa senador, pipirmahan. Kung hindi approve, hindi sila pipirma. Gusto ganun po yan. So nagpaikot ng draft committee report si Lacson at pumirma nga itong sila Zubiri, Ejercito at Gatchalian. Pero draft pa lang yan, Ganyan din po ang ginagawa sa Supreme Court. Kung halimbawa iko-convict nila ang isang akusado, merong isang tinatawag na ponente. Susulat siya na ito, kinukonvict na natin. At ito yung mga dahilan, At iikot yan sa mga justice ng Supreme Court. Kung approve sa kanya, pipirma yan, pipirma. Ganun po yung ginagawa. Ganito rin po ang ginagawa sa legislative. Kung tapos na yung investigasyon at gagawa na ng report, papipirmahin. Pero itong nakikita natin, sinabi ay draft lang. Pwede pang amyendahan yun, meron pang babawasan siguro ron or idadagdag. Pero kahit na draft pa lang yan, bakit nag-withdraw ng pirma itong tatlong ito? Nasa majority ito Mga kasamahan nila ito sa majority. So, yun ang malaking question na napapabalita nga na umuugong
na mayroong mangyayaring kudita dahil hindi masaya ang ilang senador sa pamumuno ni Soto at ni Lacson sa Blue Ribbon Committee, lalong-lalo na sa investigasyon ng flood control. Hindi masaya kahit naman tayo at yung nakararaming mamamayan, halatang halata naman na noong narinig na yung Marcos, may mga Marcos ng kinakanta, bigla nilang ititigil. So, nag-withdraw ng support, ibig sabihin nito, nag-withdraw ng pirma, itong tatlong ito, si Mig Zubiri, Ejercito, and Gatchalian. So, ibig sabihin yan, mukhang hindi sila pipirma kapag meron ng final report. No? At mukhang tapos na nga ang investigasyon dyan sa flood control dahil idina-divert na ng impeachment. Malaking diversion yung impeachment na yan. Biro mo, 2 presidente saka vice president ang ini-impeach. At dinadagdagan pa nila ng West Philippine Sea, South China Sea. O, di ba? Ang laki ng diversion. Pero, naniniwala ako, hindi makakalimutan ng taong bayan ang ginawa nilang pagnanakaw sa flood control. Hindi makakalimutan. Dahil, pagtapos ng summer, o parating na yung summer, pagtapos ng summer, tag-ulan na, maaalala na naman ng taong bayan yung ginawa sa atin na ninakawan tayo ng daan-daang bilyon. So, tuwing lilipas ang taon, lilipas ang tag-ulan, at pagdating ng tag-ulan, maaalala na naman sa pamumuno ni Bongbong Marcos, ninakawan tayo ng daan-daang bilyon. So, yan po ang malaking tanong. Bakit nag-withdraw ng pirma? Mukhang itong tatlong ito, pwede po itong tumawid sa minority. Plus, Lito Lapid. 4 lang po kailangan Nagsalita na si Lito Lapid. Kung saan majority, doon ako. Ayan si Lito Lapid. Talagang siya, prangka siya. Wala siyang tinatago. Basta kung sino yung majority, lipat siya doon. Etong tatlo na to, nako. Baka tumawid na ito sa minority. Sana mangyari na. Ito yung pinakamaganda dahil parating na rin ang impeachment ni VP Sara, di ba? So, sana mag-withdraw na sila ng support diyan sa dalawang 'yan, lalong-lalo na kay Soto at lumipat na sila sa minority. So, still malalaman natin kung bakit nag-withdraw ng pirma itong tatlong ito kay Lacson. So, dito meron pong panukala itong si Sandro Marcos. Ayan. Nag-file siya ng bill na no work, no pay sa mga congressman and senators. Siguro dahil kay Senator Bato hindi pumapasok pero sumisweldo pa rin. Pero sa totoo lang, yung mga congressman, lalo na yung mga buayang kawatan na congressman, hindi naman nila pinapansin yung sweldo nila. Wala yan. Wala kwenta yung sweldo nila. Ang kanilang pinupuntirya ay magkaroon ng proyekto, flood control, at makakuha ng SOP na 25%. Kung saan dati ay 10% lang. So, palaki ng palaki yung kanilang ninanakaw. Ito pong bill na ito, wala ito, parang pampagwapo lang ni Sandro Marcos. Pero kung iisipin mo, parang disagree sa mga uma-absent na congressman. Kahit absent ng absent, sumisweldo pa rin. Parang yun lang yung nilalabanan niya, no? Pero wala tayong nakikita na nilalabanan niya yung korupsyon. Mas malaki yun Di po ba? Bilyon. Ito yung sweldo nila, 1,000 lang 1,000 lang. Di ba? Yung mga ninanakaw nila,
billion. At umabot na nga sa trillion mula 2023, 2024 hanggang 2025. Trillion na ang nanakaw. Pero nilalabanan ba yan ni Sandro Marcos? Hindi. Ang nilalabanan niya yung mga absent ng absent pero sumasahod pa rin. Napakaliit, no? Napakaliit na bagay. Kung i-compare mo na, hindi ko sinasabing tama, hindi ano to, hindi walang kwenta to, no? Hindi ko sinasabing ano rin yan, baka magkano ba sweldo ng congressman? Hindi ko alam, no? Pero pera pa rin ng bayan yan. Hindi ko minamaliit. Pero kung i-compare mo sa mga bilyones na nananakaw ng mga congressman, kung compare mo yung sweldo nila, ay sobrang liit lang nito, katiting lang ito. So, ano dapat ang nilalabanan? 'Di ba? Ano dapat yung inuuna? Uunahin mo pa yan? 'Di ba dapat unahin niya yung paglaban sa korupsyon? Yung tunay na paglaban. 'Di ba? Yung tatay niya gumawa ng pekeng gera kontra korupsyon. Peke ilang kasi. 'Di ba? Siya raw nagsiwalat. Gumawa daw siya ng pekeng gera kontra korupsyon. Yung gera na yan, peke, di wala rin kwenta. Kasi, pampaano lang yun pampalin lang sa taong bayan na para ka makalusot, magtuturo ka ng iba. Hindi ako nagnakaw, ayun. Ganun lang dabi yung ginagawa ng mga napapanood natin sa pelikula. Yung mga snatcher. Sino nagnakaw? Ayun, tuturo lang yun. Ganun lang ginagawa yung iba naman, mga bangag vlogger, mga bangag troll. Sige nga, anong mas maganda? Labanan ni Sandro Marcos yung korupsyon na bilyon-bilyon ang nananakaw? O ito, lalabanan niya yung mga tatamad-tamad, pala absent na congressman na sumasahod pa rin. Maliit, sobrang maliit kung i-compare mo. Di po ba? Ngayon, meron ding panukala si Bongbong Marcos kung saan yung ibaban na raw yung bubble gum. Yung chewing gum. Pero, nung naisip ko, parang high school pa lang ako o first year college, pinagbawal na yan sa Singapore. Binahawal na po yan sa Singapore. Imagine, 30 years o more than 30 years. Ganun sila ka-advance. Ganun tayo ka-late. 30 years. Bawal na rin yan sa Japan, matagal ng panahon. Sa Korea siguro, bawal din. Pero yan, nababagay lang sa Makati, Quezon City, sa Maynila, sa Metro Manila. Sa probinsya, paano mo ipagbabawal yan? Yung mga kalye ilang kalye sa Visayas, sa Mindanao, parang kumunoy Tapunan mo man ng bubble gum, okay lang Parang kumunoy, putik-putik, nahirap na hirap yung mga motorista. Hanggang ngayon, hindi pa civilized. So, bagay lang yan, yung iban mo yung chewing gum sa Metro Manila. Kasi, kapag yan, naalala ko sa EDSA, sa may North EDSA, meron dating overpass. Yung lakaran ng tao, overpass, na may bubong. Matibay yun, matibay ang pagkakagawa doon. Lagi kami tumatawid doon. Ewan ko kung nandun pa yun. Yung malapad yun, malapad na overpass at may bubong. Lagi kaming doon tumatawid. At yung overpass na yun, yung flooring nun, puro chewing gum na yun na natapak-tapakan na. Puro chewing gum. Ganon nga yung nangyayari siguro sa Singapore dati, kaya pinagbawal. Kaya lang, sobrang advance na nila ng dekada-dekada. At tayo naman ay kulelat ng dekada-dekada. Maganda rin naman yan, no? Kaya lang, bakit ganun ang Pilipinas? Sobrang late natin. At meron din siyang inaprubahan, si Bongbong Marcos, na
5 years na raw ang bisa ng rehistro ng sasakyan. 4 wheels yata ito. Siguro maganda ito na kahit papano purihin natin si Bongbong Marcos. Siguro ito na lang yung ito siguro yung kauna-unahan na nagawa ni Bongbong na tama. parang ngayon lang ako. Ngayon lang ako medyo pupuri. No? Okay yan. Ewan ko lang kung makakabuti yan. Dahil 5 years, effective yung rehistro mo for 5 years. Baka gawin naman yung pagkakataon ng mga kriminal. 'Di ba? Yung paggamit ng sasakyan, kasi 5 years bago mo iparehistro eh. Ewan ko lang, no? Pero sa isang banda, pabor sa amin yan. Pabor sa amin kasi napaka every year magre-rehistro ka. Ako nga kailangan ko nang magrehistro ngayong second week ng February. Bakit every year? Kung ang gagawin lang naman yung usok ng tambutso, pagbago, dapat hindi na ginaganon eh. Ano bang tawag doon? Smoke belching ba? Bagong-bago. Diba? Siguro sa mga 3 years pa lang. Bago pa yun. Wala pang problema yung makina nun. Ang nakakatamad tuloy na parang taon-taon. Ang bilis lang ng isang taon. Magre-rehistro ka na naman. So ito siguro medyo pupurihin ko siya. At ito lang yata yung nakita kong tama na ginawa niya. Wala kasi talaga ako nakikitang at lahat ng sabihin niya hindi ko na pinaniniwalaan eh. Ewan ko lang ito kung matutuloy yan. Yung 5 years na visa ng rehistro ng sasakyan o 4 wheels. At ibabalita lang natin, ito. Ang utang ng Pilipinas ay umakyat na sa 17.71 trillion. Yan na po ang utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng 2025. So, bawat isang Pilipino kaya ilan ang utang? Kung i-multiply mo itong 7 trillion point 71 na yan sa 110 million. Ilang kaya ang utang ng bawat isa? Yan po. At meron tayong nakita, nakaraan buwan lang January. Pinagmamalaki ng mga bangag vlogger, mga bangag troll, na nagbayad daw ng 1 trillion, 1.2 trillion yata si Bongbong Marcos. At puro papuri kay Bongbong Marcos. Nagbayad daw. Eto, umakyat Kung nagbayad, dapat bumaba. Ang report ngayon, dapat bumaba ang utang. Nagbayad bakit dito sa report umakyat? 17 trillion na. 0.71. Nakaraan taon 16 lang yan Di ba? 16.63 yata. Ngayon, 17 point. Grabe, wala na pong awatan yan. Hindi na maaawat yan. Patuloy ang pagtaas niyan. No? Hintayin natin pag naupo si BP Sara dahil hindi marunong mangutang yung tao na yun. Hindi nangungutang si BP Sara Kung ito lang yung budget, yan lang yung pagkakasyahin. At kung minsan, mas maganda rin lalo na sa DPWH, bawasan ng budget Kasi pag sobrang dami ng budget, 1 trillion na yata ang budget ng DPWH. Pag sobrang dami, paano pa mai-edit, anong tawag nito? Mai-account ng COA yan. Ano bang tawag doon? Basta ganon. Paano pa nila matututukan yan? Yung ganong karaming budget at ganong karaming libo-libong proyektong for infrastructure.
Ang hirap, 'di ba? So dapat bawasan yung budget. At ang implementation nun, baka hindi rin ma-implement sa sobrang dami ng budget. So yan, dapat naisip yan ni VP Sara kapag siya ay naupo na. Bawasan yan para matutukan din. Mas madaling tutukan kung babawasan ng budget. So meron pong sinabi si Pacquiao, eto, pasalamat kayong mga korap, hindi ako nanalo na presidente. Kung nanalo ako, lahat sila kulungan na. Sabi niya, pasalamat sila, hindi ako nanalo presidente. Kung nanalo ako, lahat sila kulungan na. Ibig sabihin, pag nanalo ka pala, kung nanalo ka pala na presidente, ibig sabihin, laganap din ng korupsyon. Parang ganun, di ba? Oh. Parang ganun eh. Dapat, ang sinabi mo, kung nanalo ako na presidente, hindi mangyayari yan. Yun ang dapat. Di ba? Di ba? Hindi mangyayari yan. Babantayan ko ang pondo ng bayan. Hindi mangyayari sa akin yan. Dapat ganun. Sinabi mo, kung nanalo ka sa presidente, lahat sila kulungan na. At idagdag pa natin itong si Prasco, yung ating Secretary of Tourism. Ayan ang sabi niya, Chinese tourists, we need them to recover our numbers. Si Prasco. Ayan ang sabi ni Prasco. O ano ngayon? Yung mga ano ba ito? O yung mga Marcos supporters, mga dilawan na lagi kaming tinatag na pro-China, pro-China. O bakit ngayon? Sabi ni Prasco, kailangan niya yung mga China. Kailangan niya yung mga Chinese. Iniimbita na magpunta. Huli na po. Matatapos na rin ang termino ni Marcos, hindi na kayo makakabawi. At mayroon niyang advice ang gobyerno ng China sa mga tao nila, sa mamamayan nila, na wag muna kayong magpunta ng Pilipinas. Pag nag-advise ng ganon, sinusunod yon. Of course, kung may business ka sa Pilipinas, punta ka. Pero kung magtuturista ka, in-advise na po sila ng gobyerno ng China na wag muna. Marami namang ibang pwedeng puntahan. Ganon po ang naging advisory ng gobyerno ng China. Kaya kahit anong gawin, hindi talaga dinadagsa ang ating bansa ng mga Chinese. Kaya kahit nga siguro Koreans, dinadagsa tayo dati. Daming Koreanong nag-aano rito. Ngayon, wala na. Baka may advisory din ng gobyerno. Ang US, may advisory rin, di ba? Yung mga kapalpakan sa airport, pinlas yun sa, meron silang parang, anong tawag nito? Parang streamer sa airport na pinagbabawalan na wag muna kayong pumunta sa airport sa Pilipinas dahil maraming korupsyon sa airport nila. Nakakahiya. Ayan po ay under Marcos administration. Pero noong Duterte administration, nagtatraffic po ang pasahero papunta rito sa ating bansa. Kaya nga pumutok yung balita na kailangan nang i-rehabilitate itong airport. Di ba? Pumutok yung balita na yan. Laging nababalita yung airport. Dinadagsa ng pasahero dahil dagsa ang turista nung panahon ni Duterte. Yan po ang totoo. Okay, hanggang dito na lang po. Maingay ang mga tricycle dito. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo. See you po next time. At sa hindi pa pala nagla-like, pindutin nyo po yung like kung nakaabot kayo dito. At sa mga hindi pa nagsusubscribe, suportahan nyo po ang channel na ito. I-subscribe nyo na po.
Hanggang dito na lang. See you next time. Bye-bye!